So, separate po itong binili ko. Ang nagustuhan ko sa ganitong amplifier, plug and play lang siya. Hindi ka na mag-DIY ng amplifier. Ang i-DIY mo na lang ay yung nakakabulol. Ang i-DIY mo na lang ay yung kanyang bahay tapos yung pag-match ng speaker. Napakadali. So today's video guys ay papakita ko yung klase ng mga speaker, yung kanyang tweeter, tapos yung kanyang amplifier. Okay? So uunahin natin dito sa kanyang harapan yung kanyang mga speaker tapos yung driver unit. Tapos ikukumpute natin kung ilan yung nagastos ko dito mismo lang sa array. Ingat tayo kasi baka mamaya tumulas, pumunta dito or matusok. Nung nilagay ko kasi itong speaker, malambot pa yung kanyang pintura kaya medyo dumikit siya. Hindi ko na siguro lalagyan ng takip to yung screen kasi nga maganda naman yung itsura. Mas maganda yung ganyan na nakikita natin yung mga speaker. Sayang yung ganda ng speaker kung tatakpan natin. Yan guys, oh. Double magnet na 700 watts tapos 8 ohms. Ang nominal niya ay nasa 300. Normal wattage. Broadway. Itong kwan pa. Tweeter. Yun. Okay. So yun siya guys, oh. So dito pa lang sa line array, sulit na yung mga ginamit. Ito ay nasa 300 watts. 8 ohms, compressor, driver, Broadway din lang. So nung binili ko to ay separate yung driver unit tapos yung kanyang yung torotot niya. Yan. Tapos meron pa siyang tawag dito yung dividing network sa loob para may protect ito. So kung lalakasan natin at malakas yung yung kanyang sounds, partially mawawala to, hindi siya masusunog. Partially na mag-mute siya. Tapos pag mag-normalize na naman yung tweeter or yung signal, meron na naman siya. Tingnan natin na mas malapitan. Ayan guys, oh. 6.5 inches na Broadway. Tapos double mags. Tapos yung compressor naman para sa tweeter ay ganito. Ay mag-focus. Sandali, focus natin yung camera natin. Aray ko, napitpit pa yung kamay ko. Whew. Yan. So separate po itong binili ko, yung driver unit tapos yung kanyang torotot. Ito, ang presyo nito guys ay nilista ko kasi. Ito. Ang presyo ng speaker ay nasa, yung dalawa, nasa 3,000. So almost nasa 1,600 yata. Okay, tapos yung crossover, meron ako nilagay sa ilalim. Yan o, napinturahan na rin. Nasa 371.
Tapos yung compressor ay 658. Yung horn ay nasa 227. Ganyan talaga gagastusan natin kung gusto nating mabuo yung pangarap nating ano at malinis na tunog ng speaker. Tapos yung paint job ay sabihin ko na lang nasa pating epoxy 300. Kasi epoxy yung ginamit ko dito. Yan, dinirect ko na siya. Pero pininturan ko muna ng item. Tapos saka ko siya pininturan ng may epoxy. Ganda ng pagkaano niya. Meron yung ginagamit na parang ano yung ruler, kaya lang ayaw ko kasi masyadong malalaki yung ano niya. Yung ugat-ugat. Tapos ang ginamit kong plywood dito ay isa, wala namang nabibili na kalahati. Obligado 1,800 yung buo na marin para matibay. Ito kasi talagang mabigat siya. Ang nagpabigat dito, speaker. Talaga, mabigat. Mabigat siya. Tansya ko dito, parang 5 kilo eh. Almost 5 kilo. Or more than. Tapos mabigat yung plywood. Okay. Yung ano, yung layout. Ito, sa ilalim. Yan, meron siyang kwarto. Tapos dito lalabas yung hangin sa gitna. Bali kung mainit yung kanyang driver unit, siya yung magpapalamig. Okay? Kasi ito talagang malakas yung vibration niya. Kahit matigas. Yan. Meron siyang kwarto. Yan. Ito medyo pa-slide na ganun, pa-slanting. Tapos pag ganon, tapos pag ganon sa ilalim siya. Winisikan ko na rin para kung sakaling may anay, di mandidiri siya, may pintura. Okay. So mahirap lang kasi dito yung mag-cut. Ang ginamit ko dito si Predator na jigsaw. Yan ang ginamit ko. Ganda nung lapat oh. Kasi malambot pa nung nilagay ko. Ganyan tayo, excited tayo para malaman natin yung tunog niya eh. Medyo malambot pa nung pinapatugtog ko na. Excited. Eto, may dalawa siyang mode, high and low. Para kung sakaling malakas yung gagamitin natin, edi lakasan natin, taasan natin. Plano ko pa itong ano, itaas yung wattage. Siguro 600 or 700 din lang. Para kahit na malakas yung signal, hindi siya basta bibigay. Tiklopam, pamatitam, dalaw na lakang pagkatan. Ayan, yung Hercules na hagdan natin. Ayan, maraming gumagamit dito. Ayan, ayos. So, ito naman guys yung ginamit kong amplifier dito. Pasensya na, medyo maalog yung ating video kasi nga wala na akong gimbal. Class D tapos 500 watts. Kaya yung ginamit kong speaker ay 700 watts. Meron siyang input para sa microphone, PL. Tapos signal. Yan, music in. XLR. Yung kanyang volume. Tapos eto. So pwede sa ating cellphone or sa kahit anong klaseng device. Wala siyang Bluetooth or yung mga nilalagyan ng memory card, mga micro SD kasi yun yung unang sisira. So ito wala. Meron siyang high, medium tapos bass. Okay, indicator, signal, tapos clip,
tapos yung kanyang power. Meron siyang link out. Okay, malamang siguro to ay nakasama dito or hindi. Hindi ko alam, hindi ko pa nasubukan. Yan, meron siyang AC input 220, 60 or 50, tapos yung kanyang blower. Pasok yung hangin din tapos lalabas din yung kanyang switch. So ito guys ay meron na siyang kasamang AC cord. Okay, so ang presyo nito guys ay nasa 3,000. Ay, hindi pala, yung speaker pala yon, 6,919. Yan. So ito yung pinakamahal na parte niya, yung kanyang amplifier. Class D po yan. Okay, buksan. Wadilasag buksan, pakita yung loob. O sige, bubuksan natin. Ang nagustuhan ko sa ganitong amplifier, plug and play lang siya. Hindi ka na mag-DIY ng amplifier. Ang i-DIY mo na lang ay yung nakakabulol. Ang i-DIY mo na lang ay yung kanyang bahay tapos yung pag-match ng speaker. Napakadali. Wala na, nabalatan na. Okay. Good talaga. So, ayun siya guys, oh. Ayun siya guys, oh. So, nandito na lahat yung kanyang power supply. Ang ginamit nilang power supply dito ay SMPS. Okay, so yan. Ang maganda dito ay kahit mababa yung kuryente, meron siyang correction. Ito yung kanyang IGBT. Ito yung kanyang amplifier. So, nilagyan ko ng silicone para hindi siya mag-vibrate. Although meron na siyang pandikit pero parang kinukulang. So, dinagdagan ko. Lahat ng mga piyesa na subject na mag-vibrate, nilagyan ko. Yun. Ito yung kanyang input. Yun lang. Wala na. Basta ay salpak na lang. Tapos meron siyang kwarto dito na nakasilb. Ayun. Nalimutan kong meron to. Nilagyan ko to ng stick glue sa kabila. Sa loob. Nakasilb po yan. Para iwas unnecessary na tunog. Yep. So para sa akin kasi mas gusto ko yung ganito kasi plug and play. Wala ka nang binibit-bit na mga amplifier nandito na sa loob. Magagamit mo ora mismo, pagsalpak mo, play na. So overall na nagamit natin dito, nagastos natin ay nasa 13,905. Nilista ko na siya, oh. Pero meron isang option. Meron tayong isang option. Kung sakaling bibili tayo ng mga may sinadjust sila si Tonsura. Ayan, 8,000. Sabihin na natin 8,000. Yung passive, tapos lalagyan natin ng ganitong amplifier. Butasin natin sa likod. Ang magagastos lang ay 14,919. Pero kung gusto natin customize, gusto natin yung sarili nating design, mas mura. 13,905 pesos. Wala pa yung labor. Sa bagay, yung second option, bubutasin mo lahat-lahat. Okay, yung speaker, crossover, horn, compressor, amplifier, paint job, tapos paint pala, epoxy, plywood. Okay, sa bagay yung isang plywood, makakagawa ka na ng ganito, dalawa. Okay, yung 13,000 times 2.
OMG. Napakagastos na hilig. Okay, sa susunod ay yung ating subwoofer. Kung ano yung layout, lahat-lahat. Papakita ko rin sa susunod na video.